iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi inabandona ng Pilipinas ang Escoda Shoal. Yan ay matapos umalis doon ang ating barkong BRP Teresa Magbanwa at bumalik sa Palawan. Live mula sa Puerto Princesa City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, nakamusta mo ba ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa? Yes, Mean, katunayan nakausap natin ang pinuno mismo ng BRP Teresa Magbanwa. Ibinahagi niya sa atin ang naging sakripisyo nilang 63 tauhan ng Coast Guard habang nasa laot nitong nagdaang 5 buwan. Nanghihina man daw ang ilan sa kanila ngayon. Desidido pa rin silang bumalik sa karagatan para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nakabalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard matapos ang halos 5 buwang pagbabantay sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea na pinaliligiran ng mga barko ng China. Kapansin-pansin ang plywood na ipinantakip sa malaking butas sa gilid ng barko. Nabutas yan matapos itong banggain ng China Coast Guard vessel noong Agosto. Ayon sa PCG, bumalik sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa dahil sa masamang panahon. Kinapos na rin daw sa supply ng pagkain at inuming tubig ang mga tauhan ng barko. Ang masaklap, 4 ang nagkasakit. Isinakay sila sa stretcher at isinugod sa ospital pagdating sa Pantalan. Dehydrated dahil sa kakulangan ng tubig and of course the nutritious food, no? Gaya nga na sinabi ng commanding officer kahapon, ang kinain lang nila for almost 3 weeks ay lugaw. Kanina, personal nating nakita ang loob ng BRP Teresa Magbanwa. Nakausap ko rin ang pinuno ng 63 crew ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran. Kwento niya, nagsimulang magkulang ang supply nila ng pagkain at tubig nang harangin sila ng mga puwersa ng China. Sa halip na sumuko, nag-improvise daw sila para magamit pang inom ang tubig ulan at ang tumutulong tubig galing sa aircon ng barko. Para siyang distilled water kasi parang moist siya, dadaan siya sa filter. Dahil doon sa moisture, nag-create kami ng tubig is nakaka-produce kami ng tubig ng siguro mga 4 na bote na pang-inom sa loob ng 24 hours. Ngayon na lang daw siya ulit makakakain ng maayos at makababawi ng tulog. Sa kabila ng karanasan, handa pa rin daw bumalik si Duran sa Escoda Shoal para igiit ang karapatan ng Pilipinas. Proud kami, sir, na kahit mag-isa lang kami doon, hindi naman namin sila pinoprovoke. So, nagtatrabaho lang kami doon. Walang mga aggression kaming ginawa sa kanila. Pag binigyan ako ng order na mag-deploy ulit, darga kami. Bago ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa, iginiit ng China Coast Guard na iligal ang pananatili ng ating barko sa Escoda Shoal na inaangkin at tinatawag nilang Chanpinjiao. Pero giit ng PCG at ng National Maritime Council, tayo ang may karapatan sa bahura dahil pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Hindi naman maiwasang mangamba ng isang defense analyst sa posibilidad na samantalahin ng China ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa. It will repeat the mistakes of Scarborough Shoal, wherein the Pinoy administration withdrew the vessel thinking that the Chinese would act in good faith. Instead, the Chinese stayed permanently na, and they've been there since 2012. Pero pagtitiyak ng ating mga bantay dagat, We have not lost anything. We did not abandon anything. We can deploy vessels anytime we like. We can go there anytime we like. Our DFA stated that our presence will be maintained in the shoal. So it's not a withdrawal. kampante rin silang hindi agad makapagsasagawa ng reclamation ang China sa naturang bahura. Batay sa pinakahuling monitoring, may 11 pang Chinese maritime militia vessels sa paligid ng Escoda Shoal. Samantala, papunta na roon ang barko ng Pilipinas na papalit muna sa BRP Teresa Magbanwa. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.